Napabuntong hininga si Hershey habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Gusto niyang lumabas pero hindi naman siya papayagan ng kanyang amang si Cade. Nasa legal age na rin naman siya pero sadyang protective ang kanyang ama sa kanya. Pati na rin ang kanyang mga kuya. Naiintindihan niya naman ang mga ito dahil siya lang ang nag-iisang anak na babae ng kanilang pamilya. Anak, ayaw mo ba lumabas sa kwarto mo? Napalingon siya sa nagsalita at doon niya nakita ang kanyang inang si Keisha. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Hindi pa rin talaga kumukupas ang ganda nito. Kung minsan nga, may nagpapapicture pa rin dito kahit namamasyal lang sila sa mall. At ang kanyang daddy Cade naman nagsiselos. Mommy, gusto ko pong pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Matagal na nila ako niyayaya na mag-overnight sa kanila. Pero hindi naman ako makapunta. Sumbong niya. Hershey, kilala mo naman ang daddy at mga kuya mo. Paniguradong hindi ka papayagan ng mga yun. Sagot ni Keisha. Iyon nga po, mami. Hindi naman na po ako bata. Nasa legal age na po ako. Baka lumampas na ako sa kalendaryo pag hihigpitan pa rin nila ako. Nakanguso niya ang saad. Intindihin mo na lang sila, anak. Ano pa nga po pang magagawa ko? Natawa ang kanyang ina bago siya nilapitan at hinila. 23 anyos na siya, pero hanggang ngayon mahigpit pa rin sa kanya ang kanyang pamilya. Hindi na nga siya tumuloy sa pagiging doktor dahil pinigilan siya ng kanyang ama. Panigurado raw kasi na sa ospital na siya titira kung sakali maging doktor siya. Kaya naman pagiging fashion designer na lang ang kanyang kinuhang kurso. Punta na lang tayo sa baba. Nagluto ako ng cupcake at alam kong gusto mo yon. Saad ng kanyang ina. Napanguso siya at nagpahila na lang kay Keisha. Bumaba sila sa kusina at doon nila nadatnan ang kanyang mga kuya na nag-aagawan sa cupcake na ginawa ng kanyang ina. Araw ano ba? Gusto ko nga yung may heart. Reklamo ni Haris. Nauna ako dito, Haris. Yung kay Harvey na lang ang kunin mo. Sagot naman ni Haru. Ano nga akin? Bahala kayo dyan. Bulalas ni Harvey. Manahimik ka kayo. Marami namang niluto si Mami kaya wag na kayo mag-agawan. Saway ni Hansen. Hoy Harden, akin na nga yan. Kanina mo pa ako kinukuhanan ng pagkain Kala mo ba di ko nakikita? Reklamo ni Hayden. Pinagbibintangan mo ba ako? Si Daddy kaya kumukuha ng cupcake mo. What the hell? Dinamay niyo pa ako? Baka nakakalimutan niyo. Ako ang ama niyo. Kaya dapat mas marami ako makain sa cupcake na yan kaysa sa inyo. Para sa amin dapat to ni Hershey Pero dumating kayo, kaya may kaagaw na kami. Wala ba kayong mga trabaho? Masungit na saad ng kanyang ama. Cade, nakikipag-agawan ka na naman sa mga anak mo? Sigaw ng kanyang ina kaya napatawa na lang siya na makitang ngumuso ito at nagpapaawang tumingin sa kanya. Love naman. Palagi na lang kasi nilang kinukuha yung pagkain Alam ko naman na para sa amin to na Hershey. Pangangatwira ng kanyang ama. Para yan sa mga bata. Hindi ka kasama sa cupcake na yan. Saad ng kanyang ina. What the heck? Hindi mo na ba ako mahal? Matatanda na itong mga anak nating lalaki kaya hindi mo na sila kailangan ipagluto. Ito nga si Hayden may anak na Dodi naman. Dinamay mo pa yung anak ko. Kaya nga ako kumukuha ng marami kasi dadaling ko sa mga apo mo Pangangatwira ni Hayden. Wala ka pala Hayden Umalis ka na dito. Bumalik ka na sa pamilya mo. Pang-aasar ni Haris. Manahimik ka dyan. Ikaw nga iniwan na walang karapatan. Pang-aasar naman ni Hayden dito. Foul ka Hindi ka sana patabihin ni Kathleen mamaya sa kama. Nakasimangot na saad ni Haris. Ang tatandaan niyo na, ganyan pa rin ang asal niyo. Kailan ba kayo magbabago? Naiinis niyang tanong dito. Hindi na kami magbabago, Hershey. Ganito talaga kami Sagot ni Hardin. Oo nga pala. Ano ito nababalitaan naming may nanliligaw daw sa'yo sa trabaho? Biglang tanong ni Harvey. Ano? May nanliligaw na kay Hershey? Sino ang lalaking yon? Iharap niya sa akin at babasagin ko yung muka.
Bawal pang ligawan sa Hershey natin ah. Bata pa siya. May gatas pa sa labi itong kapatid niyo. Kaya bantayan niyo ng maigi. Sabat ni Cade. Daddy, 23 years old na po ako. Hindi na ako baby. Kahit pa 70 years old ka, baby ka pa rin ng pamilyang to. At saka may kasunduan tayo na hindi ka muna magbo-boyfriend. Hindi ko pa naman siya boyfriend, kuya. Naliligaw pa lang naman siya sa akin eh. Ba't ba OA niyong lahat? Tanong niya at kumuha ng cupcake para kainin. Di kami OA. Pinoprotektahan ka lang namin. Baka mamaya kung sino-sino lalaki yung maging boyfriend mo at mabuntis ka pa na maaga. Mahirap na. Napairap na lang siya dahil sa sinabi ng kanyang mga kuya. Nakaligtas nga siya sa teenage pregnancy, pero mukhang tatanda naman siya ng dalaga. Kung minsan, naiinis na talaga siya sa mga kapatid. Ngunit wala naman siyang laban sa mga ito, dahil kakampi ito ng kanilang ama. Pinagtutulungan niyo na naman ang kapatid niyo. Saway ni Keisha. Mommy, hindi po namin pinagtutulungan sa Hershey. Iniisip lang namin yung kapakanan niya. Pagdadahilan ni Harvey. Kahit pa. Mamaya masakal tong si Hershey. Magulat na lang kayo kapag naging rebelde siya sa inyo tapos mag-uwi siya ng lalaki dito sa bahay natin. Saad ng kanyang ina. Mommy, dadaan muna sa butas ng karayom yung lalaking iuuwi ni Hershey sa bahay natin. Sabi ni Hansen. Tama, iuumpog ko siya dito sa muscle ko. Pagyayabang ni Harris. Yabang mo. Iniwan ka lang ni Izel, ang yabang mo na. Pang-aasar ni Harden. Manahimik kami amnesia, baka masuntok kita. Sabi naman ni Harris. Loh, di na sana bumalik si Izel sa'yo. Napatawa na lang siya dahil sa kakulitan ng kanyang mga kuya. Kahit na matatanda na ang mga ito, palagi pa rin nagkukulitan. Kuminsan nga napapaisip siya kung talaga nga bang siya ang bunso o ang mga kuya niya. Tumigil na nga kayo, di na kayo nahiya sa kapatid niyo. Saway ni Cade. Kita niya ang pagsimangot ng kanyang mga kapatid at hindi na umimik. Kinabukasan maaga siyang gumising para pumasok sa trabaho. Nagpatayo siya ng isang butik para sa kanya. Actually, yung kapital na yon galing sa kanyang ama. Kaya ang pangalan ng kanyang clothing line ay Hershey's Clothing Line. Wala siyang ginastos kahit piso sa pagpapatayo nun. Ngunit ipinangako niya sa daddy Cade niya na palalaguin niya ito. Nagsisimula pa lang siya ngunit masaya siya dahil kahit pa paano nakikilala na siya ng ibang tao. Daddy, papasok na po ako. Aniya, tinalikan sa pisngi ang ama. Ang aga mo naman umalis. Ipapatid na lang kita sa Kuya Hardin mo. Daddy, mabubulok na lang yung kotse ko sa garahe na binili niyo para sa akin. Hindi ko pa nga po nagagamit yun kahit isang beses eh. Gusto ko pa mag-drive ng sarili kong kotse. Sambit niya at bumuso. Hindi pwede, Hershey. Paano kung maaksidente ka kapag nagmamaneho ka na? O masugatan ka? Kaya nga narito pa rin sa bahay ang mga kuya mo para may driver ka kung saan ka pumunta. What? Ang gwapo ko namang driver, Dad. Napalingon siya sa kanyang likod at doon niya nakita ang Kuya Hardin niya na nakabihis na rin. Gwapo ka talaga. Mana ka sa akin eh. Saad naman ni Cade. Nox, sige na Dad, ihatid ko ito si Hershey sa trabaho niya. Wika ni Hardin. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo, Hardin. Of course, Dad. Hindi ko pa palalapitin yung kahit sinong lalaki kay Hershey. Subukan lang nila manligaw sa prinsesa natin. Talagang ipapahagat ko sila sa langgam. Mayabang na sagot ng kanyang kapatid. Napairap na lang siya dahil sa pinag-uusapan ng mag-ama. Paniguradong babantayan na naman siya ni Hardin sa trabaho. Para siyang bata na kailangan pang bantayan. Kaya halos hindi siya makapag-entertain ng customers. Dahil bantay sarado siya ng kanyang kuya. Tara na nga kuya, yabang mo rin eh. Kaya ka na-aksidente. Agad siyang dumiretso sa kotse ni Hardin at sumakay. Nagsuot din siya agad ng seatbelt at ilang sandali pa pumasok na rin sa kotse si Hardin. Ang aga-aga pa nakasimangot ang prinsesa namin. Anong problema? Tanong ni Hardin at sinimula ng paanda rin ng kotse. Wala ka bang trabaho ngayon, kuya? How about mamasyal ka na lang? Sa mall or anywhere? O kaya puntahan mo si Kuya Harry sa trabaho niya? Wala naman. Ayoko mamasyal sa mall.
Baka pagkaguluhan ako ng mga babae dun eh. Mahirap na. Ang gwapo ko pa man din. Ayaw ko rin puntahan ng Kuya Haris mo. Dahil mas lalo lang kaming magkakagulo dun. Ba't kasi kailangan niyo pa akong bantayan? Hindi naman na ako bata. Kaya ko na yung sarili ko. Bilin to ni Daddy. Kaya dapat sundin natin siya. At saka malapit na rin naman ako umalis kaya sinusulit ko yung mga araw na magkasama tayong dalawa. Bakit? Saan ka naman pupunta? Sa Occidental Mindoro. Nakahanap kasi ako ng magandang pagtayuan ng farm doon. Isasama ko rin si Haris. Masyado nang busy ang isa yung sa trabaho niya kaya kailangan naming mamasyal. Iiwan niyo na kami dito? Pagpapaawa niya. Ang OA mo, Hershey. Nahahawaan ka na talaga ni Haris. Ikaw din naman. Kung pagiging OA lang ang labanan, talagang ilalaban ko kayong dalawa ni Kuya Haris. Kita niya ang pagsimangot ni Hardin, kaya napatawa na lang siya. Hanggang sa makarating sa butik, kinukulit niya lang ang lalaki. Mabuti na nga lang hindi napipikon sa kanya ang kanyang mga kuya kapag inaasar niya ang mga ito. Dito lang ako habang nagtatrabaho ka. Ani Hardin at tao po sa couch na nasa kanyang loob ng butik. Kuya, hindi ka ba talaga aalis? Baka maboard ka lang dito. Aniya, no. Baka mamaya maisahan kami. Mahirap na. Napailing na lang siya at pumunta sa sariling opisina. Tinignan niya kung may tatahiin ba siyang dress o gown. Dalawa lang ang staff niya sa butik. At ang mga ito ang humaharap sa customers dahil mas madalas na nag-iisip siya ng pwedeng maging design sa dress o gown na ginagawa niya. Ma'am, may naghahanap po na lalaki sa inyo sa labas. Agad siyang napalingon sa nagsalita. Doon niya nakita ang kanyang staff na si Pearl. Sino daw, Pearl? Hindi ko po kalala, ma'am eh. Pero lalaki po. Agad siyang napahawak sa kanyang noo sa naging sagot ni Pearl. Paniguradong magdududan naman ang kanyang Kuya Hardin kung sino ang lalaki. Wala din naman siyang idea kung sino to. At bukod pa doon, wala naman siyang kaibigang lalaki. O sige, lalabas na ako. Naunang lumabas si Pearl. Inayos niya muna ang kanyang table bago lumabas sa opisina. Nakita niya roon ang isang matangkad na lalaki na mukhang kanina pa siya hinihintay. Nasa tabi naman nito ang kanyang Kuya Hardin, na masamang nakatingin sa lalaki. Yes, sir. How may I help you? Agad niyang tanong na makalapit dito. Lumingon sa kanya ang lalaki at bahagyang umiti. Hi, I am William de la Cruz, brother of Wilma de la Cruz. Ang sabi niya sa akin dito daw siya nagpatahi. Humanga kasi ako sa gown na suot ng kapatid ko. At sinabi niya sa akin na isa raw dalagang babae yung may gawa ng gown niya. Kinukulit ko pa si Wilma kung saan niya nabili yung gown. Mabuti na lang nabudol ko yung kapatid ko. Hindi ko inakala na isang magandang babae pala yung designer na sinasabi ni Wilma. Sobrang ganda mo, Miss Hershey. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Tanong ng lalaki kaya agad siyang napangiwi. Teka nga muna, sino may sabi sa'yo na pwede mo ligawan ang kapatid ko? Hindi ka pa dumadaan sa amin tapos gusto mo na ligawan ng kapatid ko? Gusto mo iumpog kita sa muscle ko? Singit ni Hardin. Wait, kuya ka niya? Tanong ni William dito. Oh, at kami rin. Mariing napapikit si Hershey na makita ang iba pa niyang kuya na nasa bungad ng pinto ng kanyang butik. Kumpleto ang mga ito at maging ang kanyang ama naroon din. Hindi mo pwedeng ligawan si Hershey. Bata pa ang kapatid namin. Sabi ni Haris. Ano bang trabaho mo? Kaya mo bang buhayin itong kapatid namin? Kapag naging mag-asawa na kayo? Kung di kayo isang bilyonaryo, ngayon pa lang layuan mo na si Hershey. Di kayo bagay. Sabi naman ni Haru. Payat mo? Baka isang suntok ko pa lang sa'yo. Tumalsik ka na papuntang Mars. Wika ni Harvey. Pangit mo. Panlalait ni Hansen. Lumayo-layo ka nga kay Hershey. Masyado ka malapit sa kanya. Baka pilipitin ko yung daliri mo. Saway ni Hayden. Mga anak, ilayo niyo si Hershey sa lalaking yan. Baka may germs yun mahawa pa ang prinsesa natin. Saad naman ni Cade. Napatampal na si Hershey sa kanyang noo dahil sa sinabi ng kanyang kuya at ama. Para tuloy gusto niya na lang lumubog sa lupa. Palagi kasing ganito ang eksena kapag may mga lalaki lumalapit sa kanya.
Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagkakaroon ng boyfriend dahil sa kagagawa ng 7 lalaki. Masyadong malakas ang pang-amoy ng mga ito kapag may lumalapit na lalaki sa kanya. Easy lang guys, nanginginig na ang tuhod dito si William eh. Saad ni Hardy na tinakbayan si William. Tama na yan, ano bang ginagawa niyo dito? Wala ba kayong mga trabaho? Naiinis niyang tanong at tinanggal ang braso ni Harden kay William. Kita niya kasi ang takot sa mukha ni William, kaya naaawa siya sa lalaki. Ang laking tao rin kasi ng mga kuya niya. Kaya malamang na kahit sino matatakot kapag nakita ang mga ito. Idagdag pa na magkakamuka ang kanyang mga kapatid. Aalis na lang pala ako, Miss Hershey. Naalala ko na may asawa at 7 anak na pala ako. Baka hinihintay na ako ng mga yun sa bahay. Sorry. Napailing na lang siya habang pinagmamasdan si William na pilit sumisingit sa kanyang mga kuya na hanggang ngayon nakaharang pa rin sa pinto. Duwag naman pala yung isang yun. Dapat lang, hindi niya ligawan si Hershey. Natatawang saad ni Harris. Very good boys. Naprotektahan ulit natin ang kapatid niyo laban sa masamang elemento. Komento ni Cade. Ang sabihin niyo, may tinakot na naman kayong lalaki. Kailan ba kayo titigil? Naiinis niyang tanong. Di kami titigil, Hershey. Hanggat nabubuhay kami, walang lalaki makakalapit sa'yo. Ewan ko sa inyo. Mabilis na lumipas sa mga buwan at 1 taon ang lumipas. Tuluyan ang sumikat ang kanyang butik dahil sa kanyang pagsisikap. Hanga nga sa kanya mga magulang niya. Kung minsan nagkakaroon pa ng fashion show, ang mga ginagawa niyang dress at gown. Masaya din siya dahil isa-isa na ring nagkakaroon ng asawa ang kanyang mga kuya. Ang dami niya nang pamangkin at hindi niya na mabilang kung ilan. Puro kasi quadruplets sa mga ito at ang Kuya Hardin lang ang may quintuplets na anak. Akala niya kapag nagkaroon na ng pamilya ang kanyang mga kuya, mababawasan ang paghihigpit ng mga ito sa kanya. Ngunit nagkamali siya dahil walang pinagbago ang mga ito. Tita Hershey, sabi po ni Papa bantayan ka daw po namin pati na rin si Mama. Sabi ng pamangkin niyang si Lance. Oo nga po, Tita Hershey. Bakit ka po kailangan bantayan? Di ka naman po bata. Sabat ni Lowell. Para namang hindi niyo kilala si Papa. Para yung uwak. Palagi nakabantay kay Mama. Sabat ni Leandro. Isusumbong ko pala kayo kay Papa. Sabi niyo mukhang uwak si Papa ah. Sabat ni Lorraine. Maglinis ka nga ng tenga mo, Lorraine. Sabi ko parang uwak, hindi mukhang uwak. Papahamak mo na naman ako eh. Nakangusong saad ni Leandro. Napatawa na lang siya sa hakulitan ng kanyang mga pamangkin. Kasama niya ngayon ang asawa ng kanyang Kuya Harris na si Isel. Maging ang mga anak nito. Mga anak, nag-aaway na naman kayo. Hershey, pasensya ka na sa mga bata ha. Talagang ganyan lang sila. Naku Ate Isel, naintindihan ko naman po. Manang-mana itong mga bulinggit niyo kay Kuya Harris. Aniya at tumawa. Mabuti na lang at nakapasyal ka na ngayon. Hanggang ngayon pa man din bantay sarado ka na mga kuya mo. Sabi ni Isel. Nakakainis na nga ate. Akala mo bata pa ako kung makabantay sila sa akin. Nakatakas na ako sa teenage pregnancy. Tatandang dalaga naman ako sa ginagawa nila. Pinagsasabihan ko nga rin si Harris. Baka ako nasasakal ka na sa ginagawa nila. Sanay na rin po ako ate. Yun nga lang, gusto ko na talaga magkaroon ng boyfriend. Baka mawala na ako sa kalendaryo, hindi ko pa nararanasan magkaroon ng boyfriend. Tita, ako po may boyfriend na. Biglang sigaw ni Lorraine. Boyfriend? Anong boyfriend? Bawal ka magkaroon ng boyfriend. Saway ni Leandro. Loh, boyfriend lang naman. Kayo nga 5 ang girlfriend nyo. Nagreklamo ba ako? Nakasimangot at saad ni Lorraine. Iba kami. At ikaw din. Babae ka, lalaki kami. Katwiran ni Lance. Pinagmamasdan niya ang mga pamangkin na nagtatalo. Nakikita niya ang kanyang sarili kay Lorraine na bantay sarado ng mga kapatid. Kawawa naman ang mga pamangkin niyang babae. Bakit? Pare-pareho lang naman tayo anak ni Mama at Papa.
Humihinga din naman ako, kumakain, nagsasalita. Unfair niyo talaga. Mga anak, nagsisimula na naman kayo. Tumigil lang nga kayo. Napatawa siya dahil sa kulitan ng kanyang mga pamangkin. Gusto niya rin sana makasama ang iba niyang pamangkin ngunit sadyang ang pamangkin niya lang mula sa Kuya Haris niya ang available. Ate Izel, may kilala ka po ba nagtitinda ng bulaklak? Birthday kasi next week ng kaibigan ko. Gusto ko sanang bigyan ng bulaklak. Wala eh. Pero si Vian yata may kakilala. Ang alam ko, nagsusupply ng bulaklak yon sa mga kakilala niya. Tsaka, yun din yung nagsusupply ng bulaklak sa coffee shop ni Ate Vian mo. Kita mo naman kung gaano kaganda ang bulaklak sa coffee shop niya, di ba? O sige po, bago ako umuwi mamaya dadaan ako sa coffee shop ni Ate Vian. Halos 2 oras lang din ang itinagal nila sa mall dahil bigla na lang sinundo ni Haris ang kanyang pamilya. Siya naman nagpahatid na lang sa coffee shop ni Vian, ang asawa ng kanyang Kuya Harvey. My God, Kuya Harvey! Para ka naman tuko kumakayakap kay Ate Vian eh. Puna niya sa kanyang kuya nang mapansing nakayakap na naman to sa asawa. Bakit ba? Asawa ko naman si Vian. Kaya walang masama kung yayakapin ko siya. Totoo po ang sabi mo, Tita Hershey. Palagi na lang nakayakap si Papa kay Mama. Kulang na nga lang, lagyan ko sila ng glue para hindi na maghiwalay eh. Sabat ng kanyang pamangkin na si Daphne. Dapat super glue ang idikit natin kay Mama at Papa. Sabi naman ni Dahlia. Kawawa naman si Mama at Papa kung lalagyan natin ng super glue. Paano na lang magluluto ng pagkain natin kung si Mama nakadikit kay Papa, di ba? Tanong ni Dalton. Ikaw na lang magluto kung gusto mo, magaling ka naman eh. Sabi ni Dahlia sa kapatid. Ayoko nga, ang bata ko pa para magluto. Baka masunog ko yung kusina natin. Sagot ni Dalton. Anong bata? Ilang beses mo naman pinakaalaman yung kusina natin. Naalala mo ba yung niluto mong pritong itlog na kulang ay maging uling na kasi sobrang sunog? Sabat ni Daphne. Di ko naman kasi alam na malakas pala yung apoy kaya nasunog. Kaya nga palagi akong tumitingin kay Mama para alam ko na kung anong susunod kong gagawin. Kung sakaling may gusto ko matutunan na luto. Katwiran ni Dalton. Napanganga siya sa pinag-uusapan ng kanyang mga pamangkin. Sa pagkakaalala niya, 6 na taong gulang pa lang ang mga ito. Kaya paano marunong na magluto si Dalton? Ate Vian, pinapayagan niyo magluto si Dalton sa kusina? Hay nako, Hershey. Masyadong mapilit tong pamangkin mo. At isa pa, mismo itong si Harvey na rin ang nagpupush kay Dalton na magluto. Sagot ni Vian. Bakit naman hindi, di ba? Para meron agad kaming chef. Mabuti na ngayon pala matuto rin sila sa mga gawaing bahay. Sagot ni Harvey. Pero bakit nung 6 years old ako, sinusubuan niyo pa ako ng pagkain? Siyempre, prinsesa ka namin kaya dapat lang alagaan ka namin. Gumagawa lang kayo ng kwento. Bakit ka ba kasi nandito? Anong ginagawa mo dito? Ginugulo mo kaming pamilya. Naiinis na tanong ni Harvey sa kanya. Hindi naman ikaw ang kailangan ko si Ate Vian. Anyway ate, saan ka po nag-order ng mga bulaklak na inilalagay mo rito sa coffee shop mo? Sa kaibigan ko kay Solen. Palaging fresh ang bulaklak niya kaya doon ako bumibili. Can you give me her address? Teka, kanino mo ibibigay ang bulaklak? May nililigawan ka ba? Kailan ka pa naging tomboy? Alam ba ito ni na Mami at Daddy? Sino yung babaeng nililigawan mo? Saan kayo nagkakilala? Ba't di namin alam to? Di ka pwede magkaroon ng girlfriend. Bawal! Sigaw ni Harvey, kaya napaikot na lang siya ng mata. Ang OA mo na talaga, sobra. Hindi pa naman lumiliko yung landas ko, no? Ibibigay ko sa kaibigan ko yung bulaklak na yan. Birthday niya kasi next week. At bawal niyo akong pagbawalan na pumunta sa birthday niya kasi talaga magagalit na ako sa inyo. Nung bawal, di pwede, sasamahan kita. Baka bigla na lang may manligaw sa'yo doon. Baka magulat na lang kami pag uwi mo ng bahay, may boyfriend ka na. Tumahimik ka nga dyan, Harvey. Masyado na kayo nakihigpit kay Hershey. Iti-text ko na lang sa yung address ng flower shop ni Solen Hershey. Saway ni Vian sa kanyang asawa kaya napangiti na lang siya.
Thank you, Ate Vian. Sige po, mauna na ako. Umalik siya sa pisngi ng kanyang pamangkin bago umalis. Mabilis na lumipas sa mga araw at kinabukasan, kaarawan na nga ng kanyang kaibigan. Kaya pinuntahan niya ang address na binigay sa kanya ni Vian. Solen's Paradise. Basa niya sa pangalan ng flower shop. Nagkibit-balikat na lang siya at pumasok sa loob. Napangiti siya na makita ang mga fresh na bulaklak. Bigla niya tuloy naalala ang babaeng nakilala niya noon. Good morning po, ma'am. Welcome to Solen's Paradise. Bati sa kanya ng isang staff. Nagulat na lang siya nang biglang lumingon ng isang babae na kanina lang ay iniisip niya. Hi! Nagkakilala na tayo noon, di ba? Nakangiti niyang tanong. Yes. What's your name again, ate? Solen Lamzon. Ako po si Hershey Mercadejas. Ilang minuto siyang nakapagkwentuhan sa babae at hindi na malaya ng oras. Bigla na lang siyang nagulat na makita ang kanyang kuya Hansen na sinusundo siya. Hershey. Agad siyang lumingon sa likuran at nung nakita ang kanyang kapatid. Kuya! Kanina ka pa tinatawagan ni na mom at daddy, hindi ka pa rin sumasagot. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi mo man lang tinitignan yung cellphone mo. Pagalit na saad ni Hansen. Oh, sorry Naka-silent kasi yung phone ko eh. Nagkukwentuhan kami na Ate Solen kaya hindi ko na malayan. Let's go. Kanina ka pa nila hinahanap. Bumili ka lang ng bulaklak. Akala namin tuloy buong flower shop na yung binili mo. Nagpaalam na siya kay Solen. At habang nasa sasakyan, binibiro niya pa si Hansen. Nakalimutan niya pa palang bumili ng bulaklak para sa kaibigan. Shut up, Hershey. Subukan mo lang gawin yan. Sasapakin ko talaga yung magiging boyfriend mo. Bata ka pa, bawal pa. Di sundin mo yung favor ko kung ayaw mo mag-boyfriend ako. Fine. Thank you. Bilhan mo ako ng blue tulip sa shop ni Ate Solen. Yun kasi yung favorite flower ni Kyla. Dinadaldal niya lang si Hansen hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. At nasa sala pa lang siya, nakikita niya na ang galit na mukha ng kanyang mga kapatid. Alam niya nang pagagalitan siya ng mga ito dahil nakalimutan niyang tumawag. Hey guys! Huwag mo kaming mahey-hey Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang umuwi? Uy ba yung matinong babae? Pagalit na tanong ni Haris. Ang OA mo naman, Kuya Haris? 5:00 pa lang kaya, hindi pa nga lumulubog yung araw tas ganyan yung tanong mo sa akin? Hindi ka kasi sumasagot sa tawag namin at nag-aalala kami sa'yo. Paano kung napahama ka na pala nang wala kaming alam? Siguro may boyfriend ito si Hershey, no? Tas di natin alam. Nakapagkita siguro sa boyfriend niya kanina. Ano ba kayo? Galing ako sa flower shop ni Ate Solen. At sino naman si Solen? Girlfriend mo? Naligaw ka na ba ng landas? Hindi ka namin pinayagan mag-boyfriend, kaya girlfriend na hinahanap mo? My God! Sigaw niya. Hindi siya makapaniwala na aakusahan siya ng kuya niya na may girlfriend siya. Gumana naman ang pagiging protective ng mga ito. Humigil na kayo dyan. Bagong kaibigan ni Hershey si Solen. Ang OA niyong lahat? Hindi kami OA, Hershey. We're just worried about you kasi hindi ka namin matawagan. Sorry na nga, di ba? Nakalimutan ko kasi eh. Kailangan niya lang lambingin ang mga ito para payagan siya na umalis ulit bukas. At mabuti na lang, gumaan na ang pakiramdam nila sa isa't isa. Kaya pinayagan na siya, pero nagpahatid siya sa kanyang kuya Hansen sa bahay ni Kyla. Thank you so much sa paghatid sa akin, kuya. Mauna na po ako sa inyo. Magte-text na lang ako mamaya kapag magpapasundo na ako. No boy, Hershey. At huwag ka na mag-text. Basta na lang ako susulpot sa bahay ng kaibigan mo. Oo na, kuya. Palagi na lang sinasabi sa akin yan. Hindi na ako magtataka kung tumanda akong dalaga nito. Baka nga maging rich tita na lang ako sa mga anak nyo eh. Mas mabuti na tumandang dalaga kesa masaktan ka. Bihira na lang yung matitinong lalaki ngayon at kabilang na kami doon. Wow! Bumanat ka pa talaga. Gusto mo ba reto ka Ate Solen? I like her for you naman. She seems nice. Magtigil ka nga, Hershey. Sige na. Bumaba ka na ng kotse at baka magbago pa isip ko. May uwi kita bigla sa bahay at pababantayan na lang ng Kuya Hardin mo yung mga anak niya sa'yo. Sung? Huwag ka sanang sagutin na Ate Solen kapag niligawan mo na siya.
Magsasalita pa sana si Hansen pero iniwan niya na ito. Agad siyang nag-doorbell na makarating sa gate ng bahay ng kanyang kaibigang si Kyla. Oh my G! Akala ko hindi ka na makakarating, Hershey. Naku, kilala ko pa man din ang mga kuya mo. Mabuti na lang pinayagan ka nila ngayon. Tanong ni Kyla nang pagbuksan siya nito ng gate. Pinilit ko lang talaga sila na umalis ako ngayon. Kasi alam ko na special na araw to sa'yo. May iba ka pa bang bisita bukod sa akin? Wala na. Alam mo naman ikaw lang yung kaibigan ko, di ba? Tumango siya at pumasok na silang dalawa sa bahay. May kaya rin ang pamilya ni Kyla. Last year lang sila nagkakilala. Ngunit naging magkaibigan sila agad. Nag-click ang kanilang vibe. Ngayon pa lang siya nakapunta sa bahay ni Kyla. Dahil nga, ayaw siyang payagan ng kanyang pamilyang lumabas. Akala ko ba wala kang bisita? Ba't pang buong barangay itong pagkaing pinahanda mo? Natatawa niyang tanong na makapasok sila sa kusina. Alam ko kasing malakas kang kumain kaya nagpaluto talaga ako na marami. Grabe ka, Hershey. Hindi ko alam kung saan mo dinadala lahat ng kinakain mo. Ang lakas mong kumain. Di ka naman tumataba. Ang sexy mo pa rin. Ano ba sikreto mo? Di ko rin alam. Kahit si Mommy at Daddy nagtataka rin sa akin eh. Tumawa si Kyla at niyaya na siya umupo. Nagsimula na silang kumain at nagkukwentuhan din silang dalawa. Oh my God! Kuya! Umuwi ka? Sigaw ni Kyla at lumingon sa bukana ng pinto. Maging siya napalingon din doon at nakita niya ang isang matangkad na lalaki. May hawig to kay Kyla. Aaminin niyang gwapo ang lalaki at mukha pang mabait. Birthday na nag-iisa kong kapatid. Kaya dapat lang na umuwi ako. Biglang tumayo si Kyla at niyakap ang lalaki. Siya naman pinagmamasdan lang ang dalawa habang kumakain ng spaghetti. Akala ko hindi ka makakauwi. Malambing na saad ni Kyla. Gusto ko itang sorpresahin eh. Kaya hindi ko pinaalam sa yung uuwi ako. Pinagmamasdan niya lang ang bawat pagbuka ng labi ng lalaki. Pakiramdam niya kasi, inaakit siya ng lalaki sa bawat pagbukas ng bibig nito. Ni hindi niya nga namalayan na lumapit na ang dalawa sa kanya. Hershey, siya nga pala, ang Kuya Kaiser ko. Kuya, meet Hershey Mercadejas. Mercadejas. Tanong ni Kaiser habang nakatingin sa kanya. Hi! Bati niya at nilahad ang kamay. Ngunit tinignan lang yun ni Kai. Ikaw ang nag-iisang prinsesa ng mga Mercadejas. Sambit ni Kaiser. Ha? Ano ibig mo sabihin? Wala. Off-limits ka pala. Ayoko mabugbog ng mga kuya mo. Sinundan niya ng tingin ng lalaki habang palabas ng pinto. Hindi niya maintindihan kung anong sinasabi nito kaya nilingon niya na lang si Kyla. Baliw ba yung kuya mo? OMG! Feeling ko crush yun ng kuya ko, Hershey. Ani Kyla at hinawakan siya sa braso. Anong crush ang sinasabi mo dyan? Hindi niya nga ako kinamayan, paanong crush niya ako? Nahihiya lang si kuya sa'yo. At isa pa, nalaman niya kasing isa kang Mercadejas. Masyado na kasing matunog yung pangalan niyo sa publiko. At nalaman na rin ng mga tao ang kwento ng buhay niyo. At kilala ka nila bilang prinsesa ng mga Mercadejas. Sinabi yun ni kuya, kasi alam namin kung gaano ka-protective yung mga kuya mo sa'yo. Pakiramdam niya, uminit ang kanyang pisngi sa sinabi ni Kyla. Tama naman ang babae. Sikat nga ang kanilang pamilya. Kaya malamang, baka kilala din siya ng lalaki. Di naman siguro. Naku, kumain na nga lang tayo. Ay, ship ko na agad kayo ng kuya ko. Hershey plus Kaiser equals Keishi or Kaishi. Oh my God! Kinikilig na ako agad sa inyong dalawa. Migil ka nga, Kyla. Pabiro niyang inirapan si Kyla bago siya nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos, dumiretso siya sa entertainment room para manood ng movie. Ngunit hindi pa man nagtatagal, biglang nagpaalam si Kyla na may kukunin to sa kwarto. Mag-isa siyang iniwan sa entertainment room. Ang bilis mo naman nakabalik, Kyla. Ani yan ang marinig ang pagbukas ng pinto. I'm not Kyla. Agad siyang napalingon sa likuran nang marinig ang boses ng lalaki. Nakita niya si Kaiser na may dalang popcorn. Kuya Kai, ano pong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong. Inutusan ako ni Kyla na kumuha ng pagkain. Dalhin ko raw dito sa'yo para may makain kayo.
habang nanonood. Here, alis na ako, gusto ko na magpahinga. Enjoy. Sagot ng lalaki at inilahad sa kanya ang bowl na may lamang popcorn. Kinuha niya ang bowl at nagulat na lang siya nang maramdamang sumagi ang kamay nito sa kanyang kamay. Namula ang kanyang pisngi nang mahawakan ang kamay ng lalaki. Salamat po, kuya. Tumango lang ito at tumalikod na. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang makitang hindi mabuksan ni Kai ang pinto. Kuya, bakit po? Nag-aalala niyang tanong. I can't open the door. Inilapag niya muna ang hawak na bowl sa lamesa at lumapit niya sa pinto. Sinubukan niyang buksan ang doorknob, ngunit bigo siya. Bakit nakalock? Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at bumungad sa kanyang text si Kyla. Enjoy muna kayo ni Kuya dyan Hershey. Huwag kang mag-alala. Sinigurado ko magandang movie ang papanoorin yung dalawa. Shit. Nilock tayo ni Kyla. What? Nababaliw na talaga yung kapatid ko. Bumuntong hininga siya at bumalik sa panonood. Ilang sandali pa tumabi na sa kanya si Kaiser. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Isang romance movie ang pinapanood nila. Kaya kanina pa namumula ang pisngi niya. How old are you? 24. I'm 28. Hindi pa naman ako masyado matanda, right? Oo. Hindi pa naman. Sagot niya at alanganing umiti. Hindi niya naman kasi alam kung ba't tinanong yun ng lalaki sa kanya. Ang gusto niya lang ngayon, lumabas. At sabunutan si Kyla. Dahil talagang sineta pa silang dalawa ni Kaiser. Samantalang si Kai naman hindi mapakali. Kasama niya lang naman sa isang kwarto ang nag-iisang prinsesa ng mga merkadehas. Kilala niya ang mga merkadehas dahil palaging laman ng social media ang mga ito at hindi biro ang pamilyang merkadehas. Kaya nga natatakot at naduduwag siya na baka malaman ng mga lalaking merkadehas na kasama niya sa isang kwarto si Hershey. Aaminin niya. Unang kita niya pa lang dito, nagustuhan niya na agad to. Ibang klase kasi ang ganda ni Hershey. Nagtataka din siya kung paano naging kaibigan ni Kyla ang babae. Wala naman kasing kinukwento sa kanya ang kanyang kapatid. Paano kayo naging magkaibigan ng kapatid ko? Nag-apply siya bilang model sa isang fashion show ko. Ang sabi niya, idol niya raw ako. And I like her personality. Simula nung naging magkaibigan na kaming dalawa. I know your family. Alam ko kung gaano sila ka-protective sa'yo. Ayaw nila nalalapitan ka ng lalaki. Kapag ba nalaman nilang nasa isang kwarto tayo ngayon, bubugbugin din ba nila ako? Susungitan ba ako ni Haris at Hayden? Kakalabanin ba ako ni Haru? Ipapatapon ba ako sa probinsya ni Hardin? O baka naman pagbabantaan ako ni Harvey at Hansen? Parang musika sa kanyang tenga ang pagtawa ni Hershey. Kaya pati siya napatawa na rin. Alam niya ang lahat ng balita sa mga merkadehas dahil fan siya ng mga ito. Kaya nga nagtayo rin siya ng sarili niyang kumpanya at isa mga merkadehas sa kanyang inspirasyon. Takot ka ba sa mga kuya ko? Sino bang hindi? Halos ipagsigawan na nga nila sa buong mundo na bawal kang lapitan ng kung sinong lalaki. Mukha lang nakakatakot yung mga yun. Pero mababait naman silang lahat, lalo na kapag tulog. Ganun ba? Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. At di na malaya na oras. Halos ayaw na nga niyang lumabas ng kwarto dahil gusto niya makasama lang ang babae. Nag-enjoy ba kayo sa pagkukwentuhan? Kaya hindi niyo man lang namalayan na narito na ako sa loob at nakabukas na rin ang pinto? Grabe ka, kuya. Walang paawat. Sinamaan niya ng tingin si Kyla nang bigla ito nagsalita sa kanyang likod. Masyado talagang istorbo ang kanyang kapatid. Bakit mo kasi nilak ang pinto? Naiinis na tanong ni Kaiser at tumayo. Sus, akala mo naman hindi niya nagustuhan. Ang plastic mo talaga, kuya. Hershey, nandiyan na pala sa labas yung kuya mo. Hindi ko nga alam kung sino yun eh. Kakamukha kasi sila. Ganun ba? O sige, alis na ako. Baka pagalitan na naman ako ng mga magulang ko kapag nilate ako ng uwi. Kyla, Kuya Kai, sorry pero uwi na kasi ako eh. Bahagyang yumuko sa kanya ang babae at humalik sa pisngi ni Kyla bago nagmamadaling umalis. Hoy, kuya,
Ayaw pa rin paawat? Wala na si Hershey. Pero nakatingin ka pa rin sa pinto. Manahimik ka nga, Kayla. Sige na, magpapahinga na ako. Bakit? Masyado ka bang napagod? Sa pakikipagkwentuhan kay Hershey kaya gusto mo magpahinga? Manahimik ka na nga, Kayla. Hindi nakakatuwa yung ginawa mong pagkukulong sa amin ni Hershey kanina. Mamaya mabugbog pa ako ng pamilya niya kapag nalaman nila yun. Natatakot ka ba, kuya? Kailan ka pa naging duwag? Sa pagkakaalam ko naman matapang ka. Hindi ako duwag. Sus, wag mo nang i-deny. Naintindihan din naman kita. Maski ako natatakot din sa pamilya ni Hershey. Ngunit naniniwala ako na hindi ka bubugbugin ng pamilya ni Hershey kasi mabait ka naman. Napailing na lang siya sa sinabi ni Kayla. Lumabas na lang siya at dumiretso sa kwarto. Humiga siya sa kama at biglang sumagi sa kanyang isipan si Hershey. Unang beses niya lang nakita si Hershey pero mukhang ibang klase na ang tama niya dito. At nararamdaman niya na delikado siya. Hindi biro ang pamilya na kinabibilangan ni Hershey, kaya hindi niya alam kung may pag-asa pa ba siya sa babae. Sa kabilang banda tahimik ang babae habang iniisip si Kai. Yon ang unang beses na may nakausap siyang lalaki ng matagal. Ano iniisip mo? Lalaki ba yan? Tanong ni Hansen. Kuya naman. Bakit? Nagtatanong lang naman ako Hindi kasi ako sanay na tahimik ka dyan. Kaya kailangan kong malaman kung ano at sinong iniisip mo. Baka mamaya nagpapaligaw ka na pala. At pinag-iisipan mo kung sasagutin na ba o hindi. Ang OA mo, kuya? Akala ko ba hindi ka OA? Para mas malala ka pa yata kay Kuya Haris Huwag mo ako itulad sa torpeng yun. Kaya siya iniwan ni Izel dahil torpe siya. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Kuya Hansen. Baka mamaya torpe ka din at mas malala pa kay Kuya Haris. Hindi ako torpe. Hindi naman ako mag-aasawa kaya bakit ako matutorpe? Tigilan mo nga ako, kuya. Ang pula niya ng tenga mo, tingnan mo. At alam ko nagsisinungaling ka lang sa akin. Alam ko at nararamdaman ko na liligawan mo si Ate Solen kung wari ka pa dyan. Inirapan siya ni Hansen kaya napatawa na lang siya. Alam niyang nahihiya ito sa kanya. At hanggang makarating sila sa bahay, binibiro niya pa rin si Hansen. Bakit ang tagal mo doon, Hershey? Iaabot mo lang naman sa kaibigan mo yung bulaklak, inabot ka na hanggang 3:00? Agad na tanong ni Hayden nang makapasok siya sa loob ng bahay. Kumpleto na naman ang kanyang mga kapatid at maging ang anak ng mga ito naroon din kaya magulo sa bahay. Wala nga lang ang mga asawa ng mga ito at ang kanyang mommy Keisha. Siguro nag-shopping ang mga babae at iniwan ng pamilya dito sa bahay. Kuya, birthday kasi ni Kayla. Alam nga namang hindi mo na ako magstay doon. Ang bastos ko naman kung agad akong aalis kapag naibigay ko na yung bulaklak. Si Kuya Hansen din naman mismo nagsabi sa akin na susunduin niya na lang daw ako. Ang OA niyo na naman. Tama ka po, Tita Hershey. OA nga po si Papa. Palagi siya nakabantay sa amin. Nagagalit siya kapag may lumalapit sa amin na kaklase namin sa school. Kaya para hindi siya magalit, nilagyan ko na lang ng cutics yung kuko niyang cute. Palagi mo na lang pinagtitripan ng kuko ni Papa. Tingnan mo nga kulay violet na yung kuko niya. Parang nung isang linggo kulay red yan. Sabi ni Alora kay Alexa. Sabay-sabay silang napatingin sa kuko ni Hayden at tumawa nang makitang kulay violet nga ang kuko nito. Very good, Alexa. Bibili ka ni tita ng maraming cutics. Hoy, huwag ka nga ganyan sa anak ko. Sawang-sawa na ako makita ng kulay sa kuko ko. Tinatawanan na nga ako ng mga empleyado Saway ni Hayden. Papa, hindi mo pa gusto yung cutics ang nilagay ko? Akala ko po ba gusto mo? Naiiyak na tanong ni Alexa. Lagot ka, Papa. Pinaiyak mo na naman si Alexa. Isusumbong ka niyan kay Mama. Pananakot ni Alira. Anak, no. Gusto ni Papa yung ginawa mo sa kuko ko. Okay? Cute nga ito Just like you. Saad ni Hayden at lumuhod sa harap ni Alexa bago ito niyakap. Papa, gusto ko rin po ng cutics. Ang astig tingnan. Ani, Calix. Sama nitong si Hardin. No, Calix. Baril-barilan na bibili ko sa'yo. Huwag cutics. Papa, ako din po. Gusto ko ng cutics. Saad ni Calvin.
Ako maglalagay ng cutex sa inyo kapag nakabili na si Papa. Sabi naman ni Chloe. Napatawa siya nang makitang humawak sa noo si Harden. Nakakatuwa talagang pagmasdan ng kanyang mga pamangkin. Nakinukulit ang kanyang mga kuya. Para na rin siya nakabawi sa pagiging mahigpit ng mga ito sa kanya. Kaya kahit anong kalokohan ng mga pamangkin niya, suportado niya. Don't worry kids. Sagot na ni Tita Hershey lahat ng cutex niyo. Aniya? Kaya tuwang-tuwang nagsigawan ng mga pamangkin niya. At kitang-kita niya pagsimangot ng kanyang mga kapatid. Anak, wala ba lalaki doon sa bahay ng pinuntahan mo? Biglang tanong ng kanyang daddy Cade. Pumasok sa isip niya si Kai. Alam niyang magagalit ang kanyang pamilya kapag nalaman ng mga ito ang tungkol kay Kaiser. Ayaw niya naman malaman ng pamilya niya ang tungkol sa lalaki at isa pa. Hindi niya rin naman inakala na may kapatid palang lalaki si Kyla. Oh, ba't tatahimik ka? Siguro may lalaki doon, no? Daddy, mag-hire kayo ng 10 bodyguard para dito kay Hershey. Mahirap na baka malusutan tayo. Ang OA mo na naman, Kuya Harden. Wala namang lalaki sa bahay ni na Kyla. At ayaw ko ng bodyguard. Kayo nga parang bodyguard na sa akin eh. Kulang na lang pati sa banyo, sundan niyo ako para lang bantayan. Si Papa po palagi nakasunod kay Mama papuntang CR. Sabat ni Lowell. Ay, totoo po yan. Pagsang-ayon naman ni Leandro. Mga anak, huwag niyo naman akong binubuking. At saka akala ko ba gusto niyo ng bagong kapatid? Pinagbibigyan ko lang naman kayo eh. Pangangatwira ni Haris. Huwag tayo lumayo sa topic. Ano ba kasing ginawa mo sa bahay ng kaibigan mo at ang tagal mo doon? Kumain nga kami at nanood ng movie. At isa pa, ang tagal kasi ako sunduin ni Kuya Hansen eh. Alam ko naman kasi nagagalitan niyo ako pag nalaman niyo sumakay ako ng taxi. Kung sa bagay, huwag ka talaga magta-taxi. Mahirap na sa panahon ngayon, marami ang mapagsamantala. Si Hansen pala dapat nasisihin natin dito. Sige na po, magpapahinga na lang ako sa kwarto ko. Tita, kiss! Sigaw ni Axel. Napailing na lang siya at isa-isang inalikan ng pamangkin niya. 21 lahat ng pamangkin niya. Dahil nasa lahi nila, ang mag-anak ng marami, at di na siya makapaghintay kung ilan ang magiging pamangkin niya sa Kuya Hansen niya. Kinabukasan maaga siyang nagising upang pumunta sa kanyang shop. May kailangan kasi siyang tapusin na wedding gown. At siya lang ang pinagkakatiwalaan ng bride. Anak, di ka ba muna kakain? Tanong ni Cade sa kanya. Di na po, Daddy. Magpapadeliver na lang ako mamaya kapag nasa butik na ako. May kailangan pa po kasi ako tapusin eh. O sige. Basta palagi mong tatandaan, no boys allowed. Okay? Opo, sige po. Mag-iingat ka, anak. Paalala ni Keisha. Hinalikan niya muna sa pisngi ang magulang bago dumiretso sa garahe. May sarili din siyang kotse. Mabuti na lang busy ang kanyang mga kuya kaya magagamit niya na rin yun sa wakas. Pagkarating niya sa butik, agad niyang inasikaso ang dapat tahiin. Hindi niya nga namalaya ng oras kung hindi pa pumasok ang staff niya. Ma'am, di po ba kayo kakain ng lunch? Mag-aalauna na po, baka po pagalitan ako ng daddy niyo kapag nalaman niya hindi kayo kumain. Paalala ni Pearl. Tumingin siya sa kanyang relo at doon nakita ang 12:47 na nga. Nakalimutan niya rin kumain ng breakfast dahil masyado siyang tutok sa ginagawa. Thank you, Pearl ha. Lalabas na ako, ayusin ko lang itong tinatahi ko. Ngumiti si Pearl sa kanya bago umalis. Inayos niya ang gown na tinatahi at konti na lang matatapos na yon. Paglabas niya ng opisina, nabungaran niya dun si Kyla na kasama si Kaiser. Kyla, anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong. Kain naman tayo sa labas, Hershey. Busy ka ba ngayon? Naglalambing na tanong ni Kyla. Na kailangan akong tapusin na gown ngayon, Kyla eh. Saglit lang naman eh. Tsaka sabi ni Pearl, di ka pa raw kumakain. Sige na nga. Pagpayag niya. Ngumiti siya nang sumigaw si Kyla at hinila ang kanyang braso. Tumingin siya kay Kaiser na kanina patahimik, ngunit umiiwas lang ito ng tingin sa kanya. Agad na kumunot ang kanyang noo dahil sa pagkakaalam niya, maayos naman sila ng lalaki kahapon. Anong problema ng kuya mo? Ba't ayaw niya akong tignan? Bulong niya kay Kyla. Masyado ka kasing maganda, friend.
Nabighani na naman sa'yo si kuya. Ewan ko. Ay basta bilisan natin yung pagkain ha, Kyla. Marami akong tatapusin eh. Oo na, ibabalik din kita agad sa butik mo. Takot ko lang sa pamilya mo kapag nalaman nilang inaya kitang kumain sa labas. Lalo na kapag di ka naabutan ng mga kuya mo dun. Sa passenger seat, nakasakay si Kyla. Siya naman nasa backseat. Si Kaiser ang nagdadrive. Hindi ka naman ba pinagalitan kahapon ng mga kuya mo, Hershey? Tanong ni Kyla. Galit-galitan lang. Kilala ko ng mga kuya ko pati na rin si Daddy. Worried lang yung mga yon kapag hindi ako nag-update. Well, kasalanan naman ni Kuya Hansen yun dahil hapon niya na ako sinundo. Kaya hindi ako masyadong ginisa ng mga kuya ko. Grabe na talaga yung princess treatment sa'yo, no? Kailan ko kaya mararanasan yun? Ito kasing si kuya, walang pakaalam kahit hating gabi na ako umuwi. Tumigil ka nga dyan, Kyla. Nag-aalala din naman ako sa'yo. Pero mas uunahin ko yung tulog ko. Puro katulog. Paano kapag nanligaw ka na ng babae? Ano, pababayaan mo lang siya na nasa labas kahit hating gabi na? Paano kung si Hershey yung maging girlfriend mo? Masungit na tanong ni Kyla. Siyempre hindi. Sa ganda ni Hershey baka ikulong ko na lang siya sa loob ng bahay. Siya yung tipo na babae na dapat ipagdamot. Kaya nga super protective na mga kuya niya sa kanya eh. Pakiramdam niya, biglang uminit ang kanyang pisngi sa sinabi ni Kaiser. Sumisimple ka pa dyan kuya ah. Aminin mo na lang kasi na gusto mo tong si Hershey. Tutulungan naman kita sa kanya eh. Mabait kaya tong kaibigan ko. Hoy Kyla, nandito lang ako sa likod mo. Para mo ako nilalako sa kuya mo eh. Sarkastiko niyang saad. Hindi naman friend, bagay lang talaga kayo ng kuya ko. Ang tulad ni Hershey, mahirap makuha. Masyado marami nakabantay. Kaya delikado siya, pero gagawa ko ng paraan. Sabat naman ni Kaiser. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Hindi niya kasi ito maintindihan. Lumipas sa mga araw naging close silang dalawa ni Kaiser. Palagi kasi ito nasa butik niya. Mabuti na lang hindi pa ito nakikita ng kanyang mga kuya. Hindi rin alam ni Kyla na close na silang dalawa ni Kai. Busy kasi ito dahil isa itong modelo at may fashion show na pinaghahandaan. Ayaw mo ba ihatid kita? Baka mamaya mapahama ka sa daan. Pangungulit ni Kaiser. Mas ikaw ang mapapahama kapag nakita ka ng mga kuya ko. Di ako natatakot sa mga kuya mo. Yabang mo. Para mabanggit ko pangalan ng mga kuya ko, nanginginig ka na agad dyan. Pero mas delikado si Daddy kapag nagalit. Mas protective nga yun kaysa sa mga kuya ko eh. Kung ako ang kuya o daddy mo, talagang babantayan din kita. Ang ganda mo kasi. Nambola ka na naman. Malis ka na nga, baka makita ka pa ng kuya ko. Kiss muna. Ngumuso pa si Kai at pumikit. Siya naman, hindi maintindihan ang pagkabog ng dibdib. Aaminin niya nahuhulog na siya dito. Ngunit iniisip niya palang nagalit ang mukha ng pamilya niya. Pinangungunahan na siya ng takot. Migil ka nga, sige na umalis ka na. Kiss lang yun, damot. Tumawa siya at tumapit sa lalaki. Nakayuko si Kai, kaya bahagya din siyang yumuko. Hinalikan niya ito sa pisngi. At nagulat pa ang lalaki dahil doon. Hinila niya ang kamay nito at pilit na tumayo. Bago lumabas sa opisina, hinila niya si Kai hanggang sa labas ng butik. Panigurado kasing ilang minuto na lang narito na ang kanyang kuya. Pupunta ako dito ulit bukas ha. Dapat sa lips na yung sunod mong halik. Wala na kasunod no? Sinundan niya ng tingin si Kai hanggang sa makalayo na ito sa kanyang butik. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nilalaki ka no? Nagulat siya nang biglang sumulpot ang kanyang kuya Harris sa kanyang harapan. Masyado siyang abala sa pagtingin kay Kai, kaya hindi niya ito namalayan. Wala naman kuya. Alam ko ang mga ngiting yan, Hershey. Ano? Ngiting may naibenta na dress o gown. Napahinga siya ng maluwag nang bigla siyang akbayan ni Harris sa tinakay papunta sa loob. Mabuti na lang, hindi nito naabutan si Kai, kasi paniguradong magkakagulo kapag nagkataon. Meron nga kuya, kanina ka pa ba? Di naman, kararating ko lang. Bakit mo tinatanong? May tinatago ka ano? Lalaki ba yan? Sino yan? Maliligaw? Harap mo sa akin. Kuya naman. Biro lang. Sige na.
Magligpit ka na para may uwi na kita. Baka hanapin ako ng mga bata eh. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kanyang mga kapatid. Kahit may pamilya na ang mga ito, hindi pa rin siya nakakalimutan. Palagi siya hatid sundo, kahit busy sa trabaho. At kahit ngayon nga na may asawa at anak na, kasama pa rin siya sa priority ng mga ito. Kuya, kailan ako pwede mag-boyfriend? Tanong niya habang nakaupo sa passenger seat at tumingin sa mga building na nadadaanan. Kapag 50 years old ka na. What? 50 years old? Baka menopause na ako sa edad na yan eh. Paano pa ako magkakaroon ng anak? Kuya naman. Bakit ka pa mag-aanak? Ang dami mo kayong pamangkin. Si Hansen ang abangan mo. Baka yun ang may pinakamaraming anak. Siyempre, iba pa rin yung galing mismo sa akin. Gusto ko yung ako mismo mag-aalaga. Ang daming naliligaw sa akin pero ni isa wala akong sinagot kasi takot ako sa inyo. Ang dami mo nang manliligaw pero lahat ba sila kaya humarap sa amin? Kaya kami ganito kahigpit sa'yo. Gusto ka lang naming protektahan. Hindi biro sa panahon ngayon, Hershey. Maraming mapagsamantala at alam namin kung gaano ka kabait. Baka gamitin lang nila yung kabutihan mo para makuha nila yung nais nila sa'yo. Di naman ako magpapaloko kuya eh, matanda na kaya ako. Hershey, kung may nagugustuhan ka na at nililigawan ka ng lalaki yan, dapat humarap siya sa amin. Hindi pwedeng ikaw lang ang ligawan. Dapat kami rin. Kasi parte kami ng buhay mo. Tumangutango siya sa sinabi ni Harris. Tama naman ito. Sa lahat ng nanligaw sa kanya, ni isa walang humarap sa mga magulang niya. At isa pa, hindi rin naman nakakalapit ang mga ito sa kanya. Dahil nga bantay sarado siya. Hanggang social media lang ang nanliligaw sa kanya. Baka hindi ka namin maihatid bukas, busy kami lahat. Si daddy naman masama ang pakaramdam, kaya mo ba? Tanong ni Harris. Oo naman kuya. Mabuti nga yan, magagamit ko na yung kotse ko. Mag-iingat ka sa pagdadriver siya. Opo kuya, babay na. Humalik siya sa pisngi nito bago lumabas ng kotse. Pumasok siya sa bahay at nasa sala ang kanyang mga magulang. Daddy, maayos na ba ilagay mo? Tanong niya at lumapit sa ama. Oo naman na. Kaya ko pang buhatin ng mami mo eh. Biro ni Cade. Cade naman. Hindi ka na nga makatayo na ayos kanina kung ano-ano po sinasabi mo sa anak natin. Eh kung iwan kita dito. Saway ni Keisha. Hindi mo nga ako kayang iwan dito love eh. Mahal mo kaya ako. Napailing siya dahil sa kakulitan ng mga magulang. Hindi pa rin talaga nagbabago ang mga ito. Sweet pa rin sa isa't isa. Himala nga dahil hindi na siya nasundan. Ilang buwan na lumipas, ganun pa rin ang kanyang buhay. Ngunit ang kaibahan nga lang, hindi na masyado mahigpit ang kanyang pamilya. Nagtataka siya kung bakit biglang nagbago ang mga ito. Ngunit masaya siya. Nagbabantay pa rin ang mga ito sa kanya ngunit hindi na tulad ng dati. Mabuti naman sumama ka sa lumabas. Nakangiting saad ni Kai. Matagal na siyang niyayaya nitong lumabas, ngunit ngayon lang siya pumayag. Abala pa kasi ako nito nakaraang araw. At alam mo naman yung pamilya ko, di ba? Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Mamaya na. Kumain na lang muna tayo. Baka lumamig pa to. Tumango siya at pinagpatuloy ang pagkain. Nakipagkwentuhan din siya kay Kai ngunit nagulat na lang siya na makita ang kanyang Kuya Hayden at Kuya Haru na papasok sa loob ng restaurant. Ah, shit. Sila nandito? Tanong niya sa sarili. Hershey, ayos ka lang ba? Nandito yung dalawang kuya ko, Kai. Pwede ba magpanggap kang bading? Ano? Bakit? Haharapin ko na lang mga kuya mo. Kai, hindi mo kasi kilala sila Kuya Hayden at Kuya Haru. Sa lahat ng kuya ko sila yung pinakaseryoso. Hindi ka nila palalampasin. Fine. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ni Kai. Maraming salamat, Kaiser. Sino lalaki nga Hershey? Matawak mo ang kanyang kamay. Boyfriend mo pa yan? Mariin siyang napapikit na marinig ang boses ng kanyang Kuya Haru. Nasa pinakasulok sila ng restaurant pero nakita pa rin sila ng kanyang mga kuya. Mga kuya, ang gwapo niyo today. Fresh na fresh ha? Siguro nilambing kayo ng mga asawa niyo, no? Nakangiti niyang tanong. Huwag mong ilayo ang topic, Hershey. Sino to kasama mo?
Kaibigan ko lang po siya, Kuya Hayden. Oops, wag mo na kayong mag-react. He's gay. Gay? Hindi makapaniwalang tanong ng dalawang lalaki. Girl, di mo naman sinabi sa akin na may yummy na kuya ka pala. I like them na. Can you give their number to me mamaya? Or maybe their social media? I'll stalk them. Saad ni Kay at pilit pinang babae ang boses. Muntik na siyang matawa sa ginawa nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka mabuking silang dalawa. Buti na nga lang pumayag si Kay sa nais niya. Kadiri. Bilis sa mga kumain dyan, Hershey. Umuwi ka pagkatapos at iwan mo na tong baklang to. Baka kung ano pa ituro sa'yo nito eh. Apo kuya, salamat po. Agad na umalis ang dalawa niyang kapatid kaya muli siyang naupo. Akala niya, mahuhuli na silang dalawa. Kailangan mo akong bayaran ng malaki, Hershey. Hindi ko ma-imagine nagpanggap akong bakla dahil lang dumating yung dalawa mong kuya. Oo na. Magkano ba kailangan kong bayaran sa'yo? Hindi pera ang kailangan ko. Sumama ka sa akin mamaya, mag-bar tayo. What? Bar? Baka hindi ako payagan ni na mommy at daddy. Hindi sabihin mo na lang, mag-overnight ka sa bahay ni na Kyla. Sige na, Hershey, please. Fine, I'll try. Matapos nilang kumain, agad na rin siyang inihatid na lalaki sa kanilang bahay. Sinubukan niya magpaalam sa mga magulang na mag-overnight kina Kyla at mabuti na lang pumayag ang mga ito. Nakilala na rin kasi ng kanyang mga magulang si Kyla. At ito ang unang beses na nagsinungaling siya sa kanyang mga magulang para lang kay Kaiser. Ang ganda mo. Puri ni Kay na makapasok siya sa kotse nito. Hinatid pa siya ng kanyang daddy sa tapat ng bahay ni na Kyla. Alam ni Kyla na lalabas silang dalawa ni Kaiser. Biniro pa nga siya ng kanyang kaibigan na baka may mangyari sa kanilang dalawa ni Kay, ngunit tumawa lang siya. Tinulungan din siyang mag-ayos ni Kyla. Ang bola ka pa talaga, tara na nga. Hindi kita binabola, sweetheart. Talaga maganda ka. Pakiramdam niya para naging kulay kamatis ang kanyang pisngi. Sa itinawag sa kanya ni Kay. Kaya nga hulog na hulog siya sa lalaki. Dahil sa mga pinapakita at sinasabi nito sa kanya. Ngunit nahihiya siyang umamin. Dahil baka siya lang may feeling sa kanilang dalawa ni Kay. Tumagal ng 20 minuto ang biyahe nila hanggang sa makarating sa bar. Maganda ang bar na ito at ito rin ang unang beses niya makakapasok sa ganitong uri ng lugar. Sa ganda mong yan, dapat kang bantayan. Hindi na lang siya umimik at pumasok na silang dalawa sa loob. Nag-order na ng alak si Kay habang nagkukwentuhan silang dalawa. Ladies drink lang naman ang in-order ni Kay para sa kanya. Kaya hindi siya agad malalasing. Kay! Babe! Sabay silang napalingon ni Kay. Sa babaeng nagsalita, nakita niya sa kanilang tabi, ang babaeng kulang na lang ipakita ang buong katawan. Sobrang ikli ng damit nito at konting tuwad lang masisilipan na. Pia! Nagtatakang tanong ni Kay. It's you, babe! Sigaw ng babae at biglang sinunggaban ng halik si Kay. Umiwas siya ng tingin at kinuha ang bote ng alak na nasa kanyang harapan. Nasasaktan siya. Dahil hinayaan lang ni Kay, nahalikan siya ng babae. Ngunit ano bang karapatan niya na magalit? Hindi naman sila ni Kay, kaya may karapatan tong pumatol sa kung sinong babaeng gugustuhin nito. What the heck? Ba't mo ako hinalikan? Why? Higit pa nga sa halikan na ginawa natin noon, ba't nagrereklamo ka ngayon? Biglang tumayo si Kay at hinila ang babae. Ngunit wala siyang pakialam. Patuloy lang siya sa pag-inom at hindi niya namalayang naubos niya na ang alak na nasa bote. Naramdaman niya na lang na para bang umiikot ang kanyang paligid. Hindi niya rin alam kung saan pumunta si Kay kasama ang babaeng tinawag nitong Pia. Tama, iniwan siyang mag-isa ni Kay sa table and such a red flag. Tumayo siya at nagsimula na ring sumayaw sa dance floor. Pinalilibutan siya ng kalalakihan ngunit wala siyang pakialam. Yes, magsaya tayong lahat! Sigaw niya. Ilang sandali pa, may naramdaman siyang humilas sa kanyang bewang. Lumingon siya sa taong yun ngunit hindi niya makilala ang mukha nito. Masyadong madilim. Pero alam niyang lalaki ito. Hinila siya ng lalaki
At dahil sa kalasingan, nagpatianod na lang siya. Saan mo ba ako dadalhin? Nag-e-enjoy pa ako doon. Aniya. Ilang minuto lang ako umalis, tasing ka na agad. Umuwi na tayo, Hershey. Uwi? Ayoko, gusto ko pang uminom. Masakit yung dibdib ko. Ano masakit? Dapat sinabi mo sa akin kanina na masakit pala yung dibdib mo. Para umuwi na lang tayo at nagpahinga ka na lang. Hindi naman tayo pwedeng pumunta sa ospital dahil lasing ka. Wala naman akong sakit sa puso eh. Kasalanan ni Kaito. What? Why me? Tinignan niya ang lalaki at inilapit ang mukha nito sa kanya. Parang nagdodoble ang mukha nito kaya hindi niya ito makilala. Di naman ikaw si Kai eh. Papo kaya si Kai? Pangit ka naman. Kasalanan ni Kai kasi pumayag siyang halikan ng babaeng kulang sa tela yung damit. Wala naman akong karapatang magselos. Pero nasasaktan ako. Dapat ako na lang yung hinalikan niya. Mahal ko kasi siya eh. Mahal mo ko? Hindi nga kasi ikaw si Kai. Pero oo, mahal ko siya. Ang bait niya kasi sa akin tapos palagi pang bumibilis yung tibok ng puso ko kapag malapit siya sa akin. Yan kasi nabasa ko sa internet. Halos lahat ng sign check. Kaya sure ako mahal ko siya. Mahal din kita, sweetheart. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong halikan. Dala ng kalasingan, tumugon siya sa halik nito. Hindi niya na alam kung ano nangyari. Namalayan niya na lang, nasa isang kwarto sila ng lalaki at nagtatalik. Ibinigay niya ang sarili sa lalaking hindi niya naman kilala. Kinabukasan, nagising siya na masakit ang ulo. Ramdam niya ang pagkirot sa pagitan ng kanyang hita. Hinawakan niya ang ulo dahil sumasakit to. Ano ba naman kasing ginawa mo, Hershey? Ba't ka naglasing? Inis niyang tanong sa sarili. Inilibot niya ang paningin at puro panlalaking gamit ang nakikita niya. Nakaramdam siya ng takot. Dahil mag-isa lang siya doon. Teka, nasan ako? Ba't ako nandito? Ano ba nangyari kagabi? Pinilit niyang alalahanin ang nangyari. At namula ang kanyang mukha ng tuluyang maalala ang mga naganap. Paniguradong malalagot siya sa kanyang ama. Kapag nalaman nitong wala na ang kanyang iniingatan. Ang gaga mo, Hershey! Bakit kasi uminom ka? Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Paano kung masumang tao pala yung nakatalik mo? Bigla ka nalang pinatay. Paano ka mabuntis ako? Pananagutan kita kapag nabuntis ka. Agad siyang napalingon sa nagsalita at doon niya nakita si Kai na may dalang pagkain. Nakaroba lang ang lalaki at bagong paligo. Kaiser? Good morning, sweetheart. Bati nito at bigla siyang hinalikan sa labi. Teka, ba't mo ako hinalikan? Bakit? Bawal ba? Higit pa nga sa halikan na ginawa natin kagabi eh. Ikaw yung nakatalik ko? Oh, ba't parang gulat ka? Oo, ako nga. Di naman ako papayag na may ibang lalaki pa yung makakuha sa'yo, no? Ang tagal ko na kaya naghihintay ng tamang pagkakataon. Kai. I love you, Hershey. Huwag ka mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari sa atin. Pasensya na. Sadyang di ko lang napigilan ang sarili ko kagabi. Paano si Pia? Ha? Anong kinalaman ni Pia dito? She kissed you last night. Hinila mo pa nga siya kaya ako naglasing eh. Nasaktan ako dahil nasaksihan ko yun kagabi. I'm sorry. Nagulat lang naman ako sa ginawa niya kagabi. Kaya hindi ko kaagad napigilan. She's just my ex, okay? Matagal na kaming tapos. Wala na kami. Maniwala ka sa akin, Hershey. Seryoso ako sa'yo. Kung gusto mo, kakausapin ko ang magulang mo. Pati na rin ang mga kuya mo para payagan ang relasyon nating dalawa. Handa akong harapin silang lahat dahil mahal kita, Hershey. Mahal din kita, Kai. I know. Narinig ko kagabi. Don't worry. I will court you in a proper way. Liligawan kita. Kung yun ang nais ng pamilya mo. Ngumiti siya at hinawakan sa pisngi si Kai. Hindi niya inakala na mahal din siya nito. Isang buwan ang lumipas at totoo nga na niligawan siya ni Kai. Gusto nga sana ng lalaki na magpakilala sa kanyang magulang ngunit pinigilan niya ito. Hindi pa siya handang sabihin sa kanyang pamilya na may nagugustuhan na siya. Natakot siya na baka ilayo ng mga ito sa kanya si Kai. Ayos ka lang ba, friend? Ba't parang araw-araw ka nalang naduduwal?
Nag-aalalang tanong ni Kyla. Ayos lang ako, Kyla. Baka may nakain na ako na hindi kaya ng sikmura ko kaya sinusuka ko. Sigurado ka pa? Gusto mo daling kita sa ospital? Di na. Nasaan nga pala kuya mo? Di ko rin alam eh. Baka nag-iisip ng pwedeng gawin para sorpresahin ka. Kailan mo masasagutin ng kuya ko, Hershey? Mabait naman siya. Wapo. Di ka nalugi doon ah. Lumalago na rin ang kumpanya niya kaya di ka magugutom kung sakali maging kayo. Grabe ka naman, Kyla. Isang buwan pa nga lang naliligaw sa akin yung kuya mo eh. Basta. Suportado ko kayo dalawa sa love story niyo. Subukan lang na may sumira at mukha niya yung sisirain ko. Napatawa siya sa sinabi ni Kyla. Masyado talagang brutal ang kanyang kaibigan. At sa kalagayan niya ngayon, may hinala na siya na buntis siya at yun ang kinatatakot niya. Paniguradong magagalit ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga ito kapag nagkataon. Bago siya umuwi, bumili siya ng pregnancy test. Tinago niya yun sa kanyang bag at sinigurado na hindi makikita ng kanyang mga magulang. Pagkarating sa bahay, agad niya yung ginamit at halos mapaluha siya nang makitang positive ang resulta. Agad siyang lumabas ng kwarto at tumakas ng bahay. Pumunta siya sa kondo ni Kai. Balak niya ibalita sa lalaki ang pagbubuntis niya. Alam niya ang code sa kondo ni Kai kaya hindi siya kumatok. Ngunit nagulat siya nang makita ang lalaki na nasa kama nito at may katabing babae. Hindi siya tanga. Para hindi malaman kung anong ginagawa ng mga ito. Walang iya ka! Sigaw niya. Dahilan kung bakit nagising ang dalawang tao. Sweetheart? Naguguluhang tanong ni Kai. Hayop ka, Kaiser? Akala ko ba mahal mo ko? Ba't mo ako niloko? Huwag ka na magpapakita sa akin ha? Nakakadiri ka! Hershey, magpapaliwanag ako. Nagmamakaawang saan ni Kai. Wala nang dapat ipaliwanag. Kitang-kita ko na yung ebidensya ng panliloko mo sa akin eh. Hindi pa nga tayo pero nakuha mo na agad magloko? Mabuti na lang hindi pa kita sinasagot. Hershey, mali ang iniisip mo. Hindi kita niloloko. Lumayas ka na, girl. Ako ang totoong mahal ni Kai. Panakitbutas ka lang niya. Sabi ng babae, shut up, Pia. Huwag ka na magpapakita sa akin. Umiiyak siyang umalis sa loob ng kondo ni Kai. Sinubukan pa siyang pigilan ng lalaki ngunit sinampal niya lang ito. Ngayon naiintindihan niya na kung ba't kailangan siyang protektahan ng kanyang pamilya. Totoo nga ang sinabi ng mga ito, na madali siyang maloko. Hershey, anak, ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Cade. Daddy. Anak, ayos ka lang ba? Ano pa nangyari? Tanong naman ni Keisha. Niloko niya ako, Mommy. Niloko ako ng taong mahal ko. Ano? Mommy, Daddy, I know magagalit kayo sa sasabihin ko. At kung naman po ipapataw yung parusa, tatanggapin ko. Ano bang sinasabi mo, anak? Tanong ni Keisha habang hinihimas ang kanyang likod. I'm pregnant, Ma. Ilang minuto ang nagdaan ngunit wala pa rin nagsasalita. Narinig niya na lang ang malulutong na mura ng kanyang ama at pagbato nito ng vase. Ang ina niya naman napahinto sa paghimas ng kanyang likod. I'm sorry. I'm sorry, Mommy, Daddy. Di ko po sinasadya. Lasing po ako ng panahon na yan tapos hindi ko alam ang ginagawa ko. Ang sabi niya sa akin, pananagutan niya ako at mahal niya ako pero niloko niya lang po ako. Sino yung lalaking yan, Hershey? Sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Sabihin mo! Sigaw ni Cade. Daddy! Anak, tagal naming iningatan ka. Sana naman nag-isip ka muna. Sa tuwing naghihigpit kami sa'yo, nakokonsensya din kami kasi alam namin nasasakal ka na. Pero Hershey, ilang buwan lang kami hindi naghigpit sa'yo. Ganito agad ang nangyari? Sino ang ama ng lalaking dinadala mo? Daddy, wag na po. Ayoko na po siyang makita. Anak, alam ko bang galit kayo sa akin. Kung gusto niyo po itakwil niyo ako. Anak, mas galit kami sa sarili namin. Kasi hindi ka namin iningatan. Hindi ka namin itatakwil, okay? Palalakihin natin ang anak mo, ang apo namin. Mahal ka namin, Hershey. Malambing na saad ni Keisha. Thank you, Mommy. Sorry po talaga. Maswerte pa rin siya dahil tinanggap siya ng kanyang magulang
pati ang kanyang pinagbubuntis. Mabuti na lang, hindi nagalit ang mga ito sa kanya ng sobra. Tanggap pa rin ang kanyang pagkakamali. 6 na taon ang lumipas. Binuhay ni Hershey ang kanyang mga anak sa tulong ng kanyang pamilya. Ngayon nga nasa Japan sila ng kanyang mga anak, ngunit babalik na rin sila ng Pilipinas next week. Mami, ayaw kong bilhan ni Hailey ng mochi. Reklamo ng panganay niyang anak na si Haven. Kanina ka pa kasi kumakain ng mochi. Hindi mo nga kami binigyan kanina eh. Sabi ng pangalawa niyang anak na si Hailey. Wag na nga kayo mag-away. Stress na naman ako sa inyo. Sabi ng pangatlong anak at ang pangalan nito ay si Heidi. Stress ka na naman, Heidi. Kalma ka lang. Natatawang saad ng bunso niyang anak na si Hope. Sila kasi palagi nag-aaway. Stress na yung bangus ko sa kanila. Pangangatwiran ni Heidi. Teka nga muna, ba't malaki ang bukol ng bulsa mo, Heidi? Siguro marami kang kinuhang mochi, no? Sabi ni Haven. Di kaya. Mami, si Heidi, dinamihan yung kinuha na mochi. Ani Hailey. Napahilot siya sa kanyang noo dahil nagkakagulo na naman ang mga anak niya. Hindi talaga pwedeng iwan ang mga to. Kumuha lang naman siya ng tubig, tapos pagbalik niya nag-aaway na. Mga anak, tumigil na nga kayo. Palagi na lang kayo nag-aaway. Kaya nga po, Mami, stress na po ako sa kanila. Sabat ni Heidi. Natawa siya na makita na kasimangot na mukha nito. Ang tambo kasi ng pisngi ni Heidi at namumula pa. Heidi, tama na yung pagsabi ng stress. Mukha kang siopaw. Ikaw nga mukhang siomay. Si Hailey mukhang kikiam. Mukha ka namang flashball. Anong flashball? Fishball yun. Tumawa siya sa sagutan ng mga bata. Naging street food patuloy ang kanyang mga anak dahil sa pag-aaway ng mga ito. Tama na yan, kakain na tayo. Hinawakan niya ang kamay ng mga bata at niyaya papuntang dining room. Nakahanda na rin ang pagkain kaya kakain na lang silang lahat. Mami, sabi po sa kanya Ate Alexa, dalhan daw po siya natin ng snow. Pwede pa ba yun? Tanong ni Haven. Haven, matutunaw ang snow kapag nasa biyahe na tayo. Di ilagay natin sa ref para di matunaw. O sige, lagay natin sa ref tas ikaw magdadala ng ref. Kaya mo ba? Sabat ni Hailey kay Haven. Sabi ko nga hindi. Kawawa naman si Ate Alexa kapag di ko siya nadala ng snow. Anak, binibiro ka lang na Ate Alexa mo. Si Kuya Calix po, sabi niya dalan ko daw siya ng samurai. Samurai? Anak, saan tayo kukuha nun? Opo, Mami, sabi ko nga walang samurai dito pero makulit si Kuya Calix. Pinipilit niya may samurai. Stress nga ako sa kanya eh. Si Kuya Zyrus po, sabi niya bilan ko siya ng ninja costume. Ireregalo niya daw po kay Light at Dark. Sabat ni Hailey. Napailing na lang siya sa sinasabi ng mga bata. Alam niya na talaga kung kanino nagmana ang kanyang mga pamangkin. Mga anak, may mga pasalubong na tayong lahat sa kanila. Binibiro lang kayo ng mga pinsan niyo. Mami, seryoso po sila habang nagbe-video call kami. Ay, sige na. Gagawa natin ang paraan yung mga request nila. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan na nga sila nakauwi ng Pilipinas. Sinalubong sila ng kanyang mga kuya sa airport. Pinagtitinginan nga mga ito, ngunit halatang walang pakialam ang kanyang mga kuya sa tingin ng mga tao. Masaya siya, dahil agad din siya natanggap ng kanyang mga kuya. Noong una nagalit ang mga ito sa kanya, ngunit isa-isa niyang kinausap ang mga ito. At ngayon nga, close ng kanyang mga kuya ang kanyang mga anak. Ganda mo pa rin talaga, Hershey. Saad ni Haris. Saan pa ba ako magmamana? Di sa inyo. Binola mo pa kami. Tara na nga. Tumawa lang siya at sumakay na sa van. Van talaga ang dinala ng mga ito. Dahil paniguradong hindi sila kasya kapag kotse lang. Halos 1 oras ang tinagal ng biyahe hanggang makarating sa kanilang mansyon. Nagulat na lang siya dahil kompleto silang lahat dun sa bahay. Pati na rin ang maliliit niyang pamangkin narito. Anak, na-miss kita. Saad ni Keisha at agad siyang niyakap.
Kumusta ang Japan, anak? Ayos lang po, Daddy. Ang cute naman ang mga apo ko. Sabi ni Keisha at lumuhod sa harapan ng kanyang mga anak. Pamela, ang ganda niyo po. Mukhang hindi po kayo stress. Ako po laging stress sa mga kapatid ko. Sabi ni Heidi. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Ang bata pa nito para makaramdam ng stress. Nagkwentuhan lang silang buong pamilya at napapangiti na lang siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Sobrang dami nila ngunit masaya silang lahat. Anak, may gusto kaming sabihin sa'yo. Ano po yan, Dad? Magmula na umalis ka, may lalaki na umaaligid sa bahay natin. Akala nga namin nung una masamang tao. Pero nang tanungin namin siya, sinabi niyang siya yung lalaking mahal mo. Binugbog pa nga siya ng mga kuya may muntik pang mapatay. Mabuti na lang napigilan namin sila. Si Kai po? Oo, anak. Palaging pupunta rito si Kai noon. Kinukulit niya pa nga kami at palaging tinatanong kung nasan ka pero hindi namin sinasabi. Alam niya po bang may anak kami? No. Hindi namin sinabi sa kanya tungkol sa mga bata. Ayaw ka namin paunahan. Anak, nagpaliwanag siya sa amin. Palagi ko siyang pinahihirapan. Hindi siya nagrereklamo. Sa kung anong pinapagawa namin sa kanya. Dad, di ko na po siya mahal. Hindi na nga ba talaga, anak? Natahimik siya dahil sa tanong ng ama. Habang nasa ibang bansa siya, palaging laman ng kanyang isip si Kai. Kahit na ilang taon na silang hindi nagkikita, mahal niya pa rin to. Ni minsan, hindi nito nilubayan ang kanyang isip. Sa kabilang banda, nakangiti si Kai habang pinagmamasdan ng masayang mukha ni Hershey. Isa siyang hardinero sa bahay ng mga merkadehas. Sa kagustuhan niyang malaman kung nasan si Hershey, pinakiusapan niya ang mga magulang ng babae na gawin siyang hardinero. Mabuti na nga lang tinanggap siya nito. At ngayon niya lang nakita at nalaman na meron siyang mga anak. Gusto niyang magalit kay Hershey dahil tinago sa kanya nito ang mga bata. Ngunit siya rin naman na may kasalanan kung bakit umalis sa piling niya. Gusto mo ba siyang lapitan? Biglang tanong ni Hansen na nasa tabi niya na pala. Di na muna. Ayoko sirain yung mood niya eh. Saka na lang siguro ako magpapakita. Ang mga anak niyo, di mo ba lalapitan? Ayokong pangunahan yung desisyon niya. Gusto ko siya mismo magsabi sa mga bata na ako ang ama ng mga ito. Alam ko hanggang ngayon galit pa siya sa akin. Pero gagawin ko ang lahat para mawala yung galit niya. Nagkamali ako nun at ngayon di ko na siya pakakawalan. Ikaw rin naman kasi, Kai. Kung di ka ba naman isa't kalahating bobo, baka hindi nangyari yan sa inyo. Oo na nga, kasalanan ko na lahat. Malis ka na nga rito, nagbubunot pa ako ng damoy. Galingan mo, Mr. Gardiner. Pabiro niyang sinuntok sa braso si Hansen bago ito umalis. Sa lahat ng mga kapatid ni Hershey, kay Hansen siya lubusang napalapit. Mabait kasi ito at hindi kaagad siya hinusgahan. Ngunit kasama rin si Hansen sa bumugbog sa kanya nun. Ang dahilan ng lalaki, gusto lang daw nitong suntukin ang kanyang muka. Halos hindi niya maimulat ang kanyang mata ng panahong yon. Bali rin ang kanan niyang braso at hindi siya makatayo. Akala niya nga, mamamatay na siya. Mabuti na lang napigilan ng mga ito. Napailing na lang siya habang iniisip kung paano siya nakaligtas sa mga kuya ni Hershey. Ipinagpatuloy niya ang pagbubunot ng mga damo, ngunit nagulat siya nang may dalawang paa na nasa kanyang harapan. Kaya unti-unti niyang inangat ang paningin. Doon niya nakita ang isang bata na kamukhang kamukha ni Hershey. At pakiramdam niya, tutulo ang kanyang luha. Mister, pwede mo ba itong itanim? Tanong ng batang babae at inabot sa kanya ang bulaklak ng cherry blossom. Natawa siya sa sinabi nito. Baby, hindi na yan mabubuhay. Dapat tinatanim yung ugat o buto ng bulaklak, okay? Talaga po? Nakakalungkot naman. Ang ganda po kasi ng bulaklak na to. Merong maliit na pink na rose akong tanim. Gusto mo ba makita? Opo. Hinubad niya muna ang suot na gloves at hinawakan ang kamay ng bata. Anong pangalan mo? Ako po, si Haven. Ganda naman ang pangalan mo. Siyempre po, maganda ako, kaya dapat maganda rin pangalan ko. Nakita ko na may kapatid ka pa. Anong pangalan nila?
Yung matambok ang pisngi si Heidi. Yung pinakamahabang buhok si Hailey. Yung may bangs po si Hope. Ganda po ng pangalan namin, no? Oo, ako naman si Kaiser. Nagkwentuhan lang silang dalawa ni Haven. Masaya siya, dahil kahit pa paano nakausap niya ang isa sa kanyang mga anak. Hindi mo na siya nagpakita kay Hershey. Halos 1 linggo na siya nagtatago mula dito. Gusto niya muna itong pagmasdan mula sa malayo. Ngunit ang kanyang mga anak, nakakausap niya naman. Ngayon, abala siya sa pagdidilig ng halaman. Kai? Pakiramdam niya, bigla siyang natulos sa kinatatayuan. Narinig niya lang naman ang boses ng kanyang mahal na tinawag ang kanyang pangalan. Halos di siya makahinga na maayos. Unti-unti siyang lumingon sa kanyang likuran at doon niya nakita si Hershey. Ngayon, malaya niya na ito na pagmamasdan sa malapit. Sweetheart, anong ginagawa mo dito, manloloko ka? Galit na tanong ni Hershey. Hindi kita niloko. Sana hinayaan mo muna ako magpaliwanag bago mo ako hinusgahan. Akala ko ba mahal mo ako? At parang ang babaw naman ang pagmamahal mo sa akin, Hershey. Bakit mo ako iniwan? Huwag mo akong sisihin, Kai. Alam mo ang dahilan kung ba't kita iniwan. Magpapaliwanag naman ako sa'yo pero iniwan mo ako. Pero wag na nating balikan na nakaraan. Ang importante narito ka na. Gagawin ko ang lahat para mapasagot kita. Kung noon nabigo ako, ngayon hindi na. Sisiguraduhin ko magiging tayo na pakakasalan kita agad para wala ka ng takas sa akin. Dream on. Dahil hindi na ako magpapaloko sa isang tulad mo. Napatawa siya na irapan siya ni Hershey. Kamukha talaga ni Hershey ang mga bata. Di na ako makapaghintay na maging akin ka, Hershey. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Tinutuon niya ang kanyang sinabi. Talagang niligawan niyang muli si Hershey. Pero sa pagkakataong to, pati pamilya ng babae niligawan niya rin. Payag na ang mga ito sa kanya. Sadyang si Hershey na lang ang hinihintay niya. Ba't pa palagi mo ako sinusundan, ha? Naiinis na tanong ng babae. Masama ba? Oo, dahil hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Sweetheart, kumakain ka lang naman dyan eh. Galit ka na agad sa akin? Baka sabihin ng mga anak natin, inaaway kita. Inirapan siya nito. Tumawa siya na makita ang naiinis na mukha ni Hershey. Alam na rin kasi ng mga bata na siya ang ama ng mga ito. Kinukulit-kulit niya pa si Hershey at pumayag din naman to. Mami, nag-aaway na naman po ba kayo ni Daddy? Takang tanong ni Hailey. Anak, si mami mo inaaway ako. Sumbong niya. Mami, wag mo inaaway si Daddy. Hay nako, stress na naman ako. Palagi ka na lang stress, Heidi. Daig mo pa si Mami at Daddy Lo. Mga anak, siya ang umaaway sa akin. Pangangatwiran ni Hershey. Mami, masama po nagsisinungaling, sabi ni Ate Lorraine. Sabi naman ni Hope. Hindi naman ako nagsisinungaling. Talagang siya umaaway sa akin. Kita mo na, sweetheart. Pati mga anak natin kumakampi sa akin. Dapat kasi talaga patawarin mo na ako at magpakasal na tayong dalawa. Gusto kaya ng mga bata ng kumpletong pamilya? Di ba mga anak? Opo. Kita mo na ulit? Huwag ka na kasi magpakipot sa akin, sweetheart. Pati mga anak ko dinadamay mo pa sa kalokohan mo. Tumayo si Hershey at lalampasan na sana siya, ngunit bigla itong natapilo kaya agad niyang hinawakan ang bewang nito para hindi matumba. Halos magkadikit na ang kanilang labi at napangisi siya nang makita ang namumulang mukha ni Hershey. Mukhang may epekto pa rin naman siya sa babae, kaya malakas ang pakiramdam niya na may pag-asa pa rin siya dito. Are you okay? Oo. Dali-daling umalis si Hershey sa bisig ni Kai. Nahihiya si Hershey. Baka kasi marinig ni Kaiser ang kabog ng kanyang dibdib. Sa susunod mag-iingat ka. Paano na lang kung wala ako sa tabi mo? Eh di nakapaghalikan ka na sa sahig. Pwede naman ako nalang halikan mo. Kai! Saway nito. Joke lang, sweetheart. Ay, ang sweet ng mom at daddy natin. Dinig niyang saad ni Haven. Oo nga, siguro love language nila, magsigawan. Sabi naman ni Heidi. Anong love language?
Nagtatakang tanong ni Hope. Ako, love language ko, Tagalog. Sabat ni Hailey. Natawa siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung kanino nalaman ng anakan tungkol sa love language. Siguro turo na naman ng kanyang kuya. Ang ganda mo talaga kapag tumatawa ka. Bulong ni Kaiser at biglang hinalikan ng gilid ng kanyang labi. Mabilis siyang tumakbo palayo sa lalaki at pumasok sa kwarto. Hindi niya may pagkakailan na talagang mahal niya ito. Siguro handa na siyang pakinggan ang paliwanag nito. Pinangunahan lang siya ng hiya. Pero gusto niya nang maging maayos ang kanilang pamilya. Alam niya na gusto ng mga bata ang isang kumpleto at masayang pamilya. Kinabukasan maaga siyang nagising upang maghanda ng agahan. Anak, ang dami yata ng niluto mong pagkain. Sabi ni Kate na makita ang kanyang inihandang pagkain. Di naman daddy, ang dami rin kasi po natin kaya marami rin ako niluto. Talagang isa ka ng ina, no? Ang laki-laki mo na. Samantalang noon, karga-karga pa kita. Ngayon may sarili ka ng anak. Ang bilis talaga ng panahon. Daddy naman, nagsisenti pa. Pinapaiyak mo pa ako niyan. Kahit naman matanda na ako, dito pa rin ako sa inyo uuwi. Mahal ko po kayo ni Mommy. Mahal ka rin namin, Hershey anak. Kung anong sinasabi ng puso mo, sundin mo ha. Alam namin hanggang ngayon mahal mo pa rin si Kai. Pumapayag na kami sa kanya. Tama na ang pagpapahirap natin sa kanya. Isa siyang mabuting tao. At sa lahat na naligaw sa'yo, siya lang ang humarap sa amin. Matapang para harapin kami. Akala ko, nung binugbog siya ng kuya mo, titigil na siya. Ngunit hindi pala. Patuloy pa rin siyang bumalik dito. Pinatunayan niya sa amin na talagang mahal ka niya. At pasensya na kung nahigpit kami sa'yo noon. Pero ngayon anak, malaya ka na. Gawin mo kung ano sinasabi ng puso mo. Go, puntahan mo na siya. Ngumiti siya sa ama. Niyakap ito ng mahigpit bago tumakbo papuntang garden. Doon niya nakita si Kai na nagdidilig ng halaman. Hinila niya ito sa braso at biglang hinalikan sa labi. Ramdam niya ang gulat ng lalaki ngunit kalaunan, tumugon din ito sa halik niya. Anong problema ng Hershey ko? Bakit mo ako biglang hinalikan, ha? Handa na akong pakinggan yung paliwanag mo. Ngumiti si Kai at tinawakan siya sa muka. Muli siyang hinalikan nito at hinila ang kamay papunta sa isang bangko. Alam mong mahal kita noon pa man, di ba? Hindi ko magagawa lokohin ka, Hershey. Yung ama ni Pia gustong mag-invest sa company ko. Siyempre kailangan ko ng mga investor para magpalago ng kumpanya. Kasi nag-iipon na agad ako para sa kasal nating dalawa. Advance kasi ako mag-isip. Nililigawan pa lang kita pero kasal na agad yung nasa isip ko. Ganun kita kamahal. Hindi ko inaakala na si Pia pang dadalo sa meeting. Pero pure business lang ang pinag-usapan namin. Nang aalis na sana ako, sinabi niya sa akin na uminom daw muna ako ng juice. Ayoko naman maging bastos kaya ininom ko din. Paalis na dapat ako pero biglang nalabo yung paningin ko. Nagising na lang ako sa sigaw mo. I swear, wala nangyari sa amin. May CCTV ang kwarto ko, hinubaran niya lang ako ng suot. Saka natulog sa tabi ko, walang nangyari sa amin. Please maniwala ka sa akin. Naniniwala na ako. Sorry kung inisip ko niloko mo ko. Pasensya na kung umalis ako nang walang paalam. Siguro nga, mababaw lang yung pagmamahal ko sa'yo noon. Dahil naniwala agad ako sa nakita ko. Hindi kita hinintay na magpaliwanag sa akin. Tawarin mo ako, Kai. Shh! Tapos na yun, Hershey. May kasalanan din ako kaya walang dapat sisihin sa nangyari. Batiin na ba tayo? Pinapatawad mo na ba ako? Mahal kita, Kai. Mahal din kita. Kaya dapat lang na magpakasal na tayong dalawa. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Kai sa harapan niya at may inilabas na singsing. Kai, sabi ko sa sarili ko, kapag bumalik ka pakakasalan kita agad para hindi mo na ako iwan ulit. Handa akong tanggapin lahat ng pambubugbog sa akin ng kuya mo. Handa akong magpaalipin sa pamilya mo. Handa akong gawin lahat yon kasi mahal kita. Hershey Mercadejas, will you marry me?
Oo, oo, Kai. I will marry you. Ngumiti si Kai at sinuot sa kanya ang singsing. Mabilis na lumipas ang buwan at ngayon nga kasal na sila. Nasa reception na sila at isa-isang nagbibigay ng mensahe ang kanyang pamilya. Mula sa kanyang ama, sa kanyang ina, at mga kapatid. Tuwang-tuwa pa ang mga ito nang inaalala nila ang pabubugbog na ginawa nila kay Kaiser. Nagtatawa na ng mga ito at masayang masaya. Napapailing na lang siya sa mga kwentong pinagsasaluhan nila. Wala pa rin talagang pinagbago ang ugali ng mga ito. Tumayo siya at yumakap sa kanyang pamilya. Masaya siya. Sobra. Akala niya noon, hindi siya makakapag-asawa dahil sobrang higpit ng mga ito sa kanya. Ngunit eto siya ngayon, kasal na. Mahal ka namin, Hershey. Isa-isang saad ng mga kapatid niya. Mahal ko rin kayo. Bumalik siya sa kanyang kinauupuan at hinawakan ang kamay ni Kaiser. Masaya ako dahil kasal na tayong dalawa. Mahal na mahal kita, Hershey. At di na ako makakapayag na muli ka umalis sa tabi ko. Mahal din kita, Kai. Hindi madali ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit alam niya na palaging nakasuporta sa kanya ang kanyang pamilya. Isa pa, mahal niya si Kai. Maging ang kanilang mga anak. Kung noon, ang kanyang mga magulang at kapatid ang inspirasyon niya, ngayon dumagdag sina Kai at ang 4 niyang anak na makukulit. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Kompleto na ang buhay niya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Maricel Duran, Mary Grace Duyag, Annabel Alinton, Amelia Alarcon, Jazz Reyes, Teresita Gragasin, Liz Berito, Rovelyn Peña, Sean Hamon, Riley Sebastian, Zenakay Almoguera, Primi Belt, Hazel Sardemio, Jenilyn Fajardo, at Donna Alihid. Maraming salamat po sa inyong lahat.